Yo! Welcome back dito sa aking reaction video. At yun, po-promote ko lang ulit. Meron kaming ginawang movie kakatapos lang. GMA Films. Ang director namin dito ay si si Direk Benedict Mike, ang director ng ML. Yung ang bida ay si Eddie Garcia at yung Maple Leaves Dreams, tsaka yung Lolo and the Kid. Ayun, ang director namin dito, Direk Benedict Mike. Hindi ko pa pwedeng sabihin yung eksaktong date, pero malapit na yan. Ang kasama namin dyan, David Licauco, Sanya Lopez, Charis Betong, Jun Sabayton, Sol Sulaiman, sino pa ba? Marcy and Abdul, yung sa TikTok, yung dalawang nagbabading-badingan. Pero ewan ko sa inyo kung maniniwala kayo bading sila. Si Liana, si Jade, si Jay, Buboy Villar. Siyempre ako, kasama ako dyan, yung MC ko sa pulo na si Batman Nunulat. Sino pa ba? Si Pester, David Schauder, yung gumanap din sa Lolo and the Kid na si Kuya Taba, at yung nakasama ko rin sa Probinsyano. At eto na, bati muna tayo bago tayo magsimula. Galing ulit to sa Badang versus Jodas versus Badang. Dito siya, nabira lang ako pumunta ng Alabang. Natsyempohan kita sa Festival Mall. Hehe, nakapagpa-picture po ako today. Uy, thank you. Para sa akin, magandang battle yung Tito Shernan versus Husky noon about sa Kabit. Solid yung mga lines. Sobrang entertaining. Uy, thank you. Okay. Pa-shoutout po Tito Shernan, napaka down to earth mo. Mag-react parang normal lang din na tao pag nanonood ng battle. Pero halimaw na pag bumabattle. Kudos sa professionalism nyo po. Thank you. Solid Otis, pa-shoutout naman po. Tas pa next Akata versus Sardeo. Walang lagyan nyo ng pangalan. Tsaka alam ko nagawan ko ni Akata versus Sardeo. Bawing-bawi si Tito Basang. Ayun no. Ramdam yung sakit yung bawi ni Tito Shernan. Uncle Shernan, pa-shoutout naman po. Hussein, Dato, solid fans po from Marawi City. Lagi po ako nag-aabang sa mga upload mo. Sana mapansin, Tito Shernan. Ikaw ang number 1 ko sa pagdating sa reaction video. Walang bias. Pa-shoutout naman, Idol. Guido Alvaro from Cebu, Danao. Pa-shoutout next video, Idol. Watching from Consolacion, Cebu. Ang lalayo pero thank you. Sana makabalik si Akata at Badang sa flip top. Ay, kung ako lang, bakit hindi, di ba? Kaso ang desisyon lahat ay mapupunta kay Boss Arik. Eto na. Mainit-init pa. Pukoda versus MR. Let's go. Toss ka na 8, unang banat! Fuda. Davao game? Yeah! Tumaba si Pukoda. Lumaki yung tiyan, no? Ang ina, na-miss ko to. Enigma! Ayan na. Uprising! Once again! Ako nga pala, binalsagan nga pala si Pukoda na uprising killer. Kasi ang dami niyang natalong uprising at uprising si MR. Hindi ko alam kung sino nanalo dito. Manatalo niya ba o hindi? Tingnan natin. Pucha, that's whack. Halatang hindi ka predictable gumawa ng match-up. Ba't di na lang kaya ikaw? Oh, ganda nun. Ganda nun. Ang inang to, pang ilan ka na ba? Sa uprising, tila di ko na mabilang. Bilang kabilang sa uprising, ikay hinirang. Bilang pambawi sa binilang na libingan. Sa iyong mga kabilang, ikay magkakabilang. Iiwanan kita bilang labilang. Ganda nun. Bilang, labilang, bilang. Ang ganda nun, no? Yung layer nun, ha? Ang dami nun. Iiwanan kita bilang, kabilang, labilang. Ganda nun. Sa iyong mga kabilang, ikay magkakabilang. Iiwanan kita bilang labilang. Ganda nun. Ganda nun. Kabilang, bilang, sa iyong kabilang, iiwanan kitang labilang. Ganda nun. Ganda nun. Ganda nun. Tang ina, hitsura pa lang, alam na nating nagsasabu. Hoy, bati lang yan mga sir. Giyang na giyang. Mukha kang Zaitong level 2. Ano sa tingin mo? Sasabayan kita sa lalim? Kung ang agos na dala mo, kaya kong lakarin. Kaya kong... Ganda nun.
Sa anong akala mo, sasabayan kita sa lalim na kung yung agos na dala mo, kaya kong lakarin. Para sa akin, ang naging ibig sabihin nun, yung parang, puta, kahit gaano kalalim mo, kaya kitang tawirin. Parang yung ginawa ni Jesus. Parang ganun siya kalakas, na tangin na kahit gaano kakalalim, kaya kitang tawirin. Ang ganda nun. Kung ang agos na dala mo, kaya kong lakarin. Kaya kong hamakin. Kaya kong mamain. Welcome to Battle Rap! Hayaan yung kausapin ko ang industriya natin. Remind ko lang, nasa Battle Rap tayo, Mar. One-on-one yung usapan. Huwag mo kong pakitaan ng letrahan na pang-orphan na pwedeng i-adapt sa kalahatan. Madugo ka ngang sumulat, pero hindi dumugo ang iyong sinulatan. Katipunan blood compact, sarili mo lang ang iyong sinugatan. Matatalinghagang mensaheng letrahang nag-uumpugan, ganyan ka magsulat, pero di mo kayang itapat sa harap ng yung tunay na katapat. Nakakaintriga ka lang pakinggan, pero hindi ka pang battle. Industriya ka pa naman, pero di marunong gumawa ng angle. Oy. Kasi ngayon, Putik. Babagsak yung camera ko. Nyaris. Nawala ng tibay. Teka, ayusin ko lang ha. Lumambot. Double check natin. Lumambot ha. Bumagsak yun ha. Lumambot siya. Okay. Ito, okay to? Okay. Yan. Bigat kasi ng lente ko eh. Tuloy natin. Ganda na eh. ang gagawin mo? Haharap ka sa camera. Kakausapin mo yung apo ng apo ko. Nakakamiss yung gantong setup. Sana mas marami pang gantong setup. Boss, ang ganda na ito. Ang kasi, yung alam mo yun, malapit yung audience, ang daling maki-interact. Pwede kang gumawa ng iba pang way. Basta, para sa akin, maganda yan. Maganda tong gantong setup. Yung ahon, mas maganda, mas malaki. Pero yung ganito, maganda rin. Nakakamiss to. O kakausapin mo yung matandang ako na naging lolo na ng apo ko at isang apo ko at basta ang gulo. Ang dami mong gustong kausap. Kung si Plasma nanghuhugot ng bituka, ikaw nanunulak ng alaala. Para masabing advance, kinakausap yung hinaharap. Inuunahan ang kaganapan, pero sa kasalukuyan, hindi ka pagganap. Kung galing ka mang hinaharap ungas, yung MR doon, hindi pa tulog. Kung oras mo pa atras, ito'y time bomb, ikay bunga ng sabog. O sabog sa droga, itong puta. Industriya, sanay sa usok, itong bunga. Makikita sa harap, yaong ebidensya. Industriyang pabagsak na yung sistema. Bawat linya kumukonekta, bawat rima sa rekta. Hasain ang hasain hanggang sa maging bolo na tong letra. Gamitin ang gamitin, direkta sa yung tenga. Kada saksak, magiging musika. Rinig mo bawat pyesa, aalis at babalik na para bang nobela. Di ba ganyan yung pinapakita? Tila kalahok ka lang ng piyesta. Basta makapatay lang ng kalaban kahit di akma sa kalaban yung tema. Ginagawang pure Filipino ang African-American na kultura. Nandidiri ka sa mga bagong meta, pero nandito ka sa lugar ng tinuturing mong basura. Kaya Arik, itong malaki mong kamalian. Ganitong estilo sa liga pinalusot mo pa. Ito'y battle rap, hindi modernong balagtasan. Mali ka ng pinasok na industriya. Ang lakas ng round 1 ni Puko da. Mas kumukonekta siya dito. Tsaka ang ganda ng punto niya. Round 1, pakinggan natin, MR. Unang balat, pakinggan natin! Eto na.
Ano to? Lysol? Disinfect with Lysol because it kills over 100 illness-causing germs. Sure kayo? Tangina. Ang tahimik. Katahimikan ay kaway na may mamamaalam. Kaway, Dumayo namamaalam. at naglakbay upang pumatay, tumangay ng kaluluwa pauwi sa aming bayan. Ika'y isasakay na lupaypay. Itutupi at pag-uuntugin ko ang utak mo at talampakan. Sisisirit ang bugtong sa isip ko to bubutasan at ganito ang gagawin ko sa mga hindi magpapalakpakan. Ang ina. Gago. Sa aeroplano pa lang, tanaw ko na ang ganda ng inyong mga kababaihan. Hindi. Ganda ng inyong kagubatan at nakapili na rin ako ng mga itutuhog ko sa iyong mga kawayan. Magiging pula ang dagat niyong asul, dugo mo'y alay para makulayan. At hahatiin kita sa 11 at ikakalat ka sa 11 niyong lalawigan. Dahil hindi ako kayang gapiin ang taas ng boses o lakas lamang ng diin o paangas sa panlabas, ngunit kabado ka sa loobin, kabado ka sa sulatan, imbis na pag-isipan ay didibdibin. Makatang panay hiyaw, panay sigaw, ngunit hilaw ang bara mong mahinhin. Bumabagyo lang ang emosyon mo sa sulatin, ngunit dulot mo lamang ay kulimlim. Isa kang inahing naligaw na praning nabugok ang utak sa kakalimlim. Bakit hindi mo nalang tiradurin ang salarin sa harap ng salamin? Psh! Pumulot ka ng bubog at sariling dila mo'y tanggalin. Magmumog ka ng asido, pati igo mo ay lunukin. Dahil yun lang ang paraan upang ang mga diwa ng mga anghel na ito ay sagipin. Ang hindi Ang galing nun. Simpleng way ko paano sabihin na para mailigtas sa mababaw na pag-iisip, tanggalin mo yung dila mo para maligtas yung mga tao. Galing nun. mga diwa ng mga anghel na ito ay sagipin. Ang hindi ka pagsalitain dahil may sakit ka. May sakit ka. Halata naman. Malubha kamang mangang hindi nagagaling, habang sakit ko'y malubhang, kahusayang, tuluyang gumagaling. Mas kasado at mas kargado pa ako sa mga hayop sa galing, sa sobrang galing ko mamaril, kaya kong pagtitinggaan si Pukuda kahit wala akong dalang baril. Dahil ang pasabog, kagabi ko pa sa'yo itinanim. Hindi mo napansin? Sa unang daping palad at unang pagpangita ay namarkahan kita at hindi mo napansin? Sa pagbigay pa lang ng petsa, inorasyon na kita sa buhangin at asin. Shhh! Kamay ng orasan na lang ang nagturo ng simbolo para paamoy pagpapantayin. Pagkat hindi kayang burahin. Ang ibig kong sabihin, hindi kayang burahin at kaya kong burahin ang buong pagkamakata nito sa isang beses ko lang na pagtatanghal. Pagkat alam niya, kapag hinukay ang kwaderno mo, lumot, basura, kanin, baboy lamang at imbornal. Alam niya na kapag hinukay aking lalim, tubig buka lang mabubungkal. Inumin ang mga tuyong mga isipang hindi na nakakalkal-kalkal-kaltuang kaya kita. Nang magising ka taong mortal, isa ka lang normal na naubusan ng moral, hindi ka espesyal porkit mukha kang extraterrestrial. Okay. Actually, parehas silang malakas sa kanilang estilo. Si Pukuda mas epektibo, maganda yung mga punchline, yung mga napili niyang angle, ang ganda.
MR Industria, yung pagiging theatric niya, ang ganda, delivery, yung mga sundot, about doon sa kakakalikalkaltukan kaya kita, ang ganda nun. Dikit tong round 1 pakinggan ko muna. Round 2 ni Puko na, pakinggan natin. Putang ganda ng laban na to. Ang lakas! Woo! Ang lakas ng imagery! High na high! Ngayon alam ko na kung ba't si Zenlook gusto maging butterfly. Tang-inang to, yung kababayan ko, imbis na maging isdang oro, inimpluwensyahan mong maging paru-paro. May isang na-impluwensyahan ka pa. Sino? Ang pangalan, Tulala. Si Tulala ay owner ng Ingay Likha at MC ko sa Pulo. Shoutout kay Tulala. Masaya ako kung ano mang merong recognition ang nakukuha ni Tulala ngayon. Deserve niya yan. Magaling si Tulala. May mga taong na-appreciate siya sa style niya, sa lalim niya, at may mga taong hindi. Ayun yung tinatawag na kanya-kanyang trip. Pangalan pa lang, malala. Ayos rin mga na-impluwensyahan mo, no? Nagiging kabuti bigla. Yan. Ganyan magmanipula ang industriya. Yung produkto mo, dalang-dala nila. Pero pinapasahuran mo ng tira-tira. Bakit hindi? Yung mga nerdo mong tamod, umaasa sa'yo. Paano ka naging kakaiba kung maraming gustong gumaya sa'yo? Kasi ang kakaiba, dapat nag-iisa. Pero sa estilo mong dala, marami na. Kaya Mr. Kakaiba, ano ang iyong pinagkaiba? Nilalait mo mga battle MC, parehas lang tayong hindi naiiba. Ano, gasgas ba ang ganitong estilo? Gasgas ba kung sa'yo nakadiin mismo? Sabihin na natin estilo ko man gasgas nga, pero estilo ko man gasgas, nararapat lang na sa leeg mo to nakasentro. Yung gasgas, naging laslas. Didilim ang paningin na parang Lil Strokes. Mabubulunan sa pagdiin. Mas gasgas ka pa sa fake choke. Pero nag-choke ka kay Class G. Tanda mo pa ba? Itong nag-astang dragon sa round 3, wala nang maibuga. Ganda. Ang pagbahagi ng salita sa kaapu-apuhan, naging trademark mo pa. Pero paano maalaala ng kaapu-apuhan kung sarili mong literatura nakalimutan mo na? Ganda. Paano mo ipapakita sa mga estudyante na ibang klase yung antas kung wala ka ring nasabi sa kalagitnaan ng class? Ganda. Palibhasa, requirements yan ng uprising. Nakakatanga. Dahil kung di ka magchuchok, tanggal ka na. Ganda nun, ganda nun. Ang ganda nun, ang ganda nun. Tang-inang grupo to, talagang kupunan ng mga weirdo. Iisa na nga lang hindi nagchuchok sa inyo. Si Batas. Si Batas. Nagretiro. Kaya ayun, pasimpleng nagretiro. Okay. Mas pinili na lang niya sa Canada magtanim ng marijuana kaysa sa inyong lahat makisama. Mga weirdo ang puta. Bukod sa weirdo, mga certified kayong tigang. Ikaw, Kuya Dennis, Plasma, Hindi ka sure kay Dennis, hindi ka sure kay Dennis. Ilaya, Hindi ka sure kay Ilaya. mga tirador ng walker sa Telegram. Sure ako kay Dennis. Tang-inang to, ang lala... Tangina, samid ako Tangina. Telegram pa more! magsulat, pero mga burikat sa realidad. Ako'y agila. Paano ka sa'kin aangat kung kaya mo lang tirahin mga mabababa ang lipad? Okay.
Ganon magkumpara ng sulat. Wala nang pasakalye. Bawat punto sinusukat. Ganyan bumalanse. Gumuguhit ka sa utak. Imagery, paano mo nasabi? Kung estilo mo abstract, lumalayo ka sa tunay na imahe. Ganda nun. Aanhin mo ang tugma kung puro mali ang nakukuha. Malalim ka nga, pero hindi ka tumatama. Ganda rin. Ngayon, 1 and 2, ang daming magagandang punto ni Pocoda. Ganda. Pakinggan muna natin, MR Industria Round 2. Bawi. Mali. Hindi daw tumatama. Mali. Pero, ganyan magsulat. Ang makatang walang karapatang magmahal. Ang binaririnig ako, electric pan siguro yun. Baka hindi napatay ni ano yan, Enigma. Walang karapatang mahalin. Magsisisigaw ka man sa mundo mong bingi, magbubulag-bulagang ka pa rin matapos kitang pagmamatahin. Ganda nun. Ganda nun ah. Bubulag-bulagang Magsisisigaw ka man sa mundo mong bingi, magbubulag-bulagang ka pa rin matapos kitang pagmamatahin. Ganda nun. Magsisigaw ka man sa mundo mong bingi, magbubulag-bulagang ka pa rin pagkatapos kitang matahin. Ganda nung layer nun. Patawarin ka man ng amang maawain, sa kabilang buhay pa rin kita patatawirin. Sa Compostela ka man nila ilibing, walang kinang saking dilim itong pundidong bituin. Na win, dangin ko't dadalhin muna. Sa mapanibong harding kita kakaladgarin muna. At ang mga sugat mo'y aking gagamutin muna. Bago kita pagbubuntalin muna. Hanggang madurog ang tinik at dugo sa iyong nooy mamuuna. Sa apoy na abiso kita iihawin na tutustahin itong pulutan ko na Sakto, may mga sausaw. Una, sakto, may mga sausaw. Galing ha, galing nun ha. Ang sarap nun. Na kanina pa natutu. Nalulusaw agad, nakababad ka pa lang sa gasolina. Wala ka pa sa impyerno, boy. Hoy! Nandito ka pa lang sa aking kusina. Piprituhin kitang may harina. Naka-4, masaya sa harapan ng iyong pamilya. Habang buhay niyo po itong mapapanood, nakadokumentaryo ang pagpanaw mo sa istorya. Kakaladgarin ka ng daang guriya at papamolestyahin kita sa mga gerilya. Habang tumutugtog ako ng gita... Sige, tawa mo na. Habang tumutugtog ako ng gitara sa dilim, bawat kalabit dumidiin sa kaluluwa mo ang trauma. Ayaw niya maging tao muli at muli maging pekeng propeta pagkat papatayin ka muli ni Emar kahit saang industriya ka pang planeta. Ganda. Silang ay nakatarak ng sumpa ng aking bayoneta. Kamalayan mo'y habang buhay magluluksa sa pagbulay, konang, meta, pora, sige sayaw ka sa aking karma. Sa pag-ihip ni Dharma sa aking plauta, makamandag, lumilingkis, tumutuklaw pag kumukompronta. Umiimprenta ako sa isip, umiimahe, rumirekta sa sekta. Pagkat ako'y ginawa ng Diyos sa kanyang imahe, ikay inihaw lang sa kuweba. Tangina, lakas. At nung nakita ang itsura, itinapon kanya't itinakwil. Sisiw na kinupkup ni Senyor Pedro, pinatuka, pangkatay para gawing pastil. Manok ni San Pedro pinatuka para gawing pastil. Putang ina, kinatay lang eh. Ang sarap noon. Nakaagutom. Kaya ang timbre sa akin, lasog-lasog daw kitang ikahon.
Pues ibabaong ko ng disente, malatyatro gumarote ng kokoting inosenteng impotente. Kahinaan ng iyong dilim ay naliliwanagan na ng aking lente. Papatayin ko tong karakter ng comics na isinabuhay lang ng lente. Tarantado ka, ito 3.20. Magpagupit ka, igbuburol ko mamayang 17. Dahil dumayo ko ng Davao para itong Davao dalhin ko ng Cavite. Ipakita, iparamdam, ipadama na wala kang kwenta. At ang katumbas ko nakalibre. Dahil itong si Pukudang pantelebisyon, papatayin sa teleserye ng makatang pampulusyong pumapatay ng mga peste. Peste. Pesteng yawa. Ipapaanod sana kita sa lawa, pero mas pinili kong pugutan ka ng ulo at pakuluan niyang bungo mo dahil sa utak ng matching hindi ako nagsasawa. Yawa! Grabe. Actually, pareha silang malakas sa kanilang style. Grabe yung Pokuda sa punto, yung angulo na pili. Si Emar, yung pagiging teatro nung pag-perform niya, ang hirap, putang ina. Round 3, bati muna tayo. Ang hirap sobra. Galing mo talaga mag-reaction video, Idol. Share na pa-shoutout po from Signal, Taguig, California, pero tubong Bicol, hehe, walang pangalan. Kaya hindi lahat ng napapanood sa battle rap totoo. Salamat sa explanation mo, Otits. Props sa'yo. Salute kay Enigma. Retraumatized kasi yung bata. Kahit sabihin natin battle lang, pero yung mental health ng bata. First, Otis, pa-shoutout. Yon! Thank you, Idol. Pa-shoutout ito share ng Braille Kayanan from Paniki, Tarlac. Hindi na ako natutulog. Mapanood lang lahat ng reaction videos mo. Kago. God bless, Otits. God bless din sa'yo. Idol share na pa shoutout po. Jeffrey OFW po ako dito, South Korea. Pampawala ko ng homesick mga video mo. Request po sana mga lumang battle ni Saito, Idol, para LT. God bless sa'yo, Idol. Bawian mo, Otits, ng buhay. Haha, joke. Kago. Pa shoutout po. Wiz Tayag from Pampanga. Solidong fan. Sana always ganto ka mag-reaction, boss. Share nan, solid. Shoutout, Gayna Tipa. Sana may magkasanang laban na itong dalawa kahit sa ang battle league na matuloy lang. Tapos Otit share nan, serious type ang atake, walang joke, brutal kung brutal. Ito na, round 3, pakinggan natin. Ang hirap na ito, dikit na dikit. Alright, last round na, game. Yo, tinalo ka ni M-Site. Sariling estilo mo pa ginawang patalim. Nilibing ka on-site. Pinasok niya ang mundo mo at yung mundo mo, inangkin lang ng squatting. Pero niyabangan mo si M-Site sa kaniyang mga narating. Gumawa ka ng istorya ng mga bagay na di mo kayang gawin. Okay. Kasi nga, di ba, ikaw yung M-Site na salamin, shing! Nakakasilaw sa paningin. Shing! Ang maging M-Site na salamin, ano ang iyong intensyon? Para masabi na ba din na ikay isang kampyon? Nakapag-invest ka na ba ng pera? Naaabot ng milyon? Nakapagpatayo ka na ba ng liga? Di ba walang ganon? Nagpapakasalamin ka? Palpak na produksyon? Mirror effect itong nagpapakasalamin sa tunay na buhay? Baliktad yung refleksyon. Ganda nun. O mirror effect, baliktad. Ba't di mo na lang sinabi na naiinggit ka sa iyong kalagayan? Kasi ikaw tong industriya, pero nasa kanya yung pamantayan. Sa bagay, taga Cavite ka nga pala. Sanay sa baliktaran yung buga. Kung ano yung pagkukulang niya, shing! Pinupuna niya sa iba. Galit ka sa komedya, shing! Pero ikaw tong nakakatawa. Kala ko ba uprising ka? Supreme Fist, ba't nang i-scratch ka ng iba?
Akala ko ba uprising ka, Supreme Fist, ba't nang i-scratch ka ng iba? Kasi sabi niya pupugutan daw niya ng ulo si Lucas sa ere. Tipikal na ugaling Pinoy ang dala. Matagal ang love ng Team Kramer ang up to 14 days long-lasting bango ng Bago Del. ba talaga yan? Talangkang nangahamak sa ere. Nakakaputang ina. Bakit? Isa kang talangka sa karamihan. Ere, putang ina si ano na, kay JK. Tang ina. Isa kang talangka sa karamihan. Pangkaraniwan ka lang sa mata ng di pangkaraniwan. Mamumulaklak mong salita, tuluyan kang sasamahan. Bulaklak na mismo mangingibabaw sa puntod na iyong libingan. Ba't dito ka pa sumugal? Battlefield to ng mga emsing halang. Hindi ka immortal. Pampalipas oras ka lang. Yang left field mong estilo, yan na rin magiging batayan. Ito'y mamasapano, itong left field maiiwan ng patay sa palayan. Palayan, kasi mukha kang scarecrow pag tinanaw. Payat na walang laman. Pamilyar ba yung galaw? Oo, Nuki Blaze ka ng Davao. Sino ka, Blaze? Tang ilang to. Di mo ko kaya sa sigawan. Pumapatay ang ingay kong likha. At kung presensya pag-uusapan, itong Kabitenyo sa Davao mawawala. Kaya Emar Bautista, nasa Davao ka. Matuto kang makisama. Patay ka. Persona non grata Bautista. itong Emar sa Davao, naging Ramon Bautista. Kahit magpakasipi ka at kultura, aralin panlipunan ka, pampukin ng ina ka, sasagutin lang kita ng Taglish sa iyong barang mostly wak. Manipulado ko lang sa kamay itong industriya na parang handicraft. Pulbos ang kahahantungan, durog sa kamay itong adik, tila bumalik sa pagiging baguhan. Industriyang dinaan lang sa basic. Okay. Oo, tinutulak mo ang sining, pero mali ka dito ng tinutugis. Daanan mo, misleading. Art ka ng art, pero yung art form mo, wala na sa hugis. Lakas pa rin. Pakinggan natin, MR. Meron. Sa dami ng sinabi mo, ang dami. Ang masasabi ko lang, kulang-kulang ka. Ang dami, kulang-kulang. Okay. Sa dami ng sinabi mo, kaunti lang ang may ibig sabihin. Kulang-kulang pa. Kaya ganito na lang ako kakalma. Pagkat kalabang ko'y lagpas pa sa pagkalampa. Habang malabagyo ako manalanta, ika'y tarantado lang na taranta. Habang buhay ka man dito sumampa, tingin ko sa'yo'y bagong salta. Pambatang banta ng pambatang paksa ng makatang isip, batang mukhang mapakla. At mukhang pariwara, kaya ihihiga kita sa pintuang pahabang parihaba. Patayo ang iyong hukay, nakalabas ang muka, pagkukutosan ko muna bago ko tungtungan sa pagtula. Pagkat sa aking dura ay hindi na mabilang ang mga bungo na nakasabit sa aking tarangkahan. Kabahayan kong nilikha ay puro kalansay ng mga immortal na hindi nasusugatan. Puso ko'y ginto, ngunit tinggang pandigmaan, ikay salaan lang sa sanlaan. Sa pagsibol ba naman ng pangil mo, umurong ang sungay at hindi ka na tinubuan. Kaya ang mabuhay ka pa pukuda ay akin ang tinututulan, pinuputulan. Sa pag-ikot ko ng ulo mo patalikod, yan ang kamatayang hindi mo matatalikuran. Gagawin kitang pataba sa likod ng aming lupang taniman at ang mga prutas at gulay na aanihin ko ay ipapalamon ko sa iyong kaapu-apu. May crowd control na rin si MR, ha? Ng kanilang malasahan ang uod mo't baho, kamang mga natangi mong iiwan. Nang
Tuluyan na nilang dukutin ang kanilang mga mata nang hindi na makalingon sa kanilang pinanggalingan. Pagkat dapat lang, naburahin ang iyong angkan at alaala ng iyong mga ninuno. Kasaysayan nyo'y putok sa buho, alipin ng mga palasyong walang namumuno. Sa kakaputol nyo ng puno sa gubat, tinabunan kayo ng lupang gumuguho. At ikaw lang ang para padaanin ko sa langit, pero sa impyerno ka patungo. Dahil doon, patuloy kitang kukulamin, bababuyin at babalahurain. Sa baon ko ng aking letra, kaya kang hukayin kahit ikay nasa pinakailalim. Habang bara mong pabara-bara, hindi ako nagawang butasin. Sa sobrang hina, wala akong maring maramdaman kahit lahat tumatama sa akin. Ganda nun. Sa Ang ganda nun. Ang ganda nun. daman kahit lahat tumatama sa akin. Sa kamakatang bulaan, tinatangay lang ng hangin. Hindi kita para seryosohin. Dahil patunay mo'y hindi naman totoo. Kaya ang totoo, pagpanaw mo lang ang nais kong totohanin. Dahil sa aking diwa, naganap na to. Emar laban sa supot na pukoda. Bago ko pa to sulatin, yung mga dasal mo doon ay hindi matutupad, kinontra ng aking panalangin. Dahil pansarili lang ang sayo habang pangkalahatan ang sa akin. Huling hiling ko ay huling laban mo na to para sa'yo, para sa inyo, at hindi lang to para sa akin. Ganda nun. Huling hiling ko ay huling laban mo na to para sa'yo, para sa inyo, at hindi lang para sa akin. At yun ang pinagkaiba natin, pangkalahatan. Hirap na ito. Emar. Tingin ko ano to eh. Either way, pwedeng kahit sino manalo. Pero nasa sa'yo na lang kung sino natripan mo. Ako mas natripan ko si Emar Industria. Yung round 2 niya. Malakas yung all 3 rounds ni Pukuda. Ang ganda nun mga napili niyang angulo. Mas effective siya. Kaso sa round 3, may mga konti lang naman. Konting laylay na moment. Pero si Emar, meron na siyang crowd control. Kaya niya nang kumontrol ng crowd. Round 2, ang ganda ng mga punto niya. Yung pagiging theatric niya, ang ganda. 2 and 3, tingin ko, sobrang dikit talaga nung 1. 2 and 3, lumumang ng konti, Emar Industria. Kaya 2 and 3, Emar Industria ako. Sino nanalo dito? Boss Garay 8, mag-i-ace 1 beses para kay Fukuda at Emar Industria. Sino nanalo dito? At gusto ko lang din batiin, no? 11th anniversary nga pala ng Uprising Records Philippines, kaya shoutout sa Oy, amin. happy anniversary. At ito, sa totoo lang, miyembro talaga yan. Totoo yan. Ang boto ng urado, 3-2, magigay para kay Emar Industria. Ay, 3-2. Dikit. Sa sobrang dikit din talaga. Pwedeng Pukuda, pwedeng Emar. Pero 3-2 para sa akin. Konting-konti lang. Mas umangat ng konting-konti lang, Emar. Pakinggan natin yung mga urado. Gandang laban. Ganda ng laban. Salamat. Tapos na, di ba? Tapos na. Ganda. Salamat League Top Battle League sa lahat ng pumunta, Davao. Shoutout sa Ingay Likha, Uprising, Shoutout, Ingay Likha. Veteran Soldiers, Pulo, syempre, pulo. Third Coast Peru, 14th Street. Tama na! Maraming salamat. Yo, MP3, isa ako sa bumoto kay Fukuda. Para sa akin, mas rekta yung round 1. Round 1 ni Fukuda. Pwede din ipanalo kaya talaga ni sa kanya. Fukuda, mas rekta. Yung round 2 Pero, ayun nga mas rekta, pero iba pa rin yung performance din talaga. Kung yung effectivity, para sa akin, nakuha din ni Emar yun. Pero yung kung mas rekta, pwede talaga makuha ni Pukuda. naman, on the same level lang sila. Konti, lumamang lang si Fukuda ng konti. Pero round 3, binigay ko din kay Emar. Lakas din sulat niya nun. Kaya binoto ko 2-1 Fukuda. Kaya pala, binoto ko si Emar. Siguro ang pinakadikit nilang rounds doon, yung round 2. Ganda ng palitan nila doon, pero yun din yung pinakamalakas na rounds nila eh.
Yung round 1 nila tsaka round 3, hindi ko masyadong matansya. Pwede mo nga yun itabla or gabuhok, ibigay mo kung kanino sa kanila. Pero yung pinaka naging factor ko na lang talaga yung round 2. At doon na-dominate ni Emar yun. Hindi naman gano'ng kalayo yung pagitan. Kaya binigay ko. Puta, may brace pa. Nagmukha ka lalong ano ah. Barayang bang, kanina ka pa. Yo, Nikki, sobrang lakas ng laban, mag-ibang estilo. Sobrang solid ni Emar sa estilo niya. Pakit na magsalita Pero porkit may unang brace. dalawang round, Pakit na magsalita porkit may brace. binigay ko kay Fukuda, sobrang close. Sa pagiging agresibo, direct na mga linya na mga bara din ni Fukuda na binibitawan. Sa round 3, medyo nakulangan ako kay Fukuda, kaya binigay ko kay Emar. Laban between ni MC ba to? Fukuda at Emar mas Sorry ah. MC ba to? Pasensya na, baka bagong baka bisita. Baka bagong MC. Sorry, di ko alam. round 1 mas nakuha ni Fukuda yung round 9 kasi parang pinulbos niya si Emar. Pero pagdating sa round 2s and 3s parang nakuha ni Emar yung momentum at saka yung akma yung ginawa niya. Baga parang effective na yung left field na ginawa niya ngayon. Kaya 2 rounds para kay Emar and Dustin. Round 1, para sa akin, tabla sila. Si Super Mario hata to. Sorry kung di ko kilala. Bisita siguro o tropa or baka bagong MC. Sorry. Pasensya na, di ko alam. Malakas sila pareho. Si Fukuda, malakas din si Emar. Mukha mo Sa dito, round 2, binoto ko si Fukuda. Tapos sa round 3, binoto ko si Emar. Although, sa preference na lang talaga, mas trip ko yung mga banat ni Emar. Yun. Tapos kakaiba din. Pero malakas si Fukuda, kaya Emar. Tapos na. Yun, preference. Ako mas natripan ko lang si Fukuda. Si Emar. Ayun, bati na tayo bago matapos, syempre. Aha. Tito share na pa-request. Boss, gawa ka naman ulit ng episode na Maligmo Machine. Pa-shoutout na din Michael Velasco tsaka mga Bukawi Bulacan. Thank you. More project Tits. Ay, thank you. Tito Shernan, Kel po ito. Maraming salamat sa video na ito. Nakakatuwa talaga manood ng battle na may kasamang komentary ng isang battle rapper tulad nyo. May tanong lang ako tungkol sa judging. Tito, gaano kahalaga yung dami ng kaalaman mo para makaintindi ng bars? Siyempre, may mga bars na hindi na maganda kasi masyado na obscure o kakaunti lang talaga maagos ng reference. Pero paano kung obvious yung reference kaso nagkataon yung judge di lang alam? Malaking bagay ba yun sa judging? Eto nga, kung ako magja-judge, ginagawa ko naman to sa reaction video ko eh. Hindi ko mapuntusan pag hindi ko alam. Kaya ang ginagawa ko, nagtatanong ako sa katabi ko. Ano yun? Ganon. Tsaka iba yung live, iba yung hindi ka talaga makakapag-interact talaga sa mga katabi mo pag live kasi mamimiss mo yung ibang sasabihin eh. Ako pag di ko alam, hindi ko mapuntusan. Pag hindi ko alam yung sinasabi niyang reference o kaya may bar siya, kasi tulad yan, hindi naman lahat ng tao, halimbawa, yung kay Batas, may mga word talaga si Batas na minsan di ko alam yung ibang sinasabi niya. Yung knowledge ng ibang MC ay hindi naman knowledge ng mga MC rin. Hindi lahat pare-parehas na pinag-aralan. Kunyari, magre-reference ka ng doktor, engineer ako. Hindi ko alam yung ba yung nagsasabi mo. So, bobo ba ako? Kung ikaw naman kaya banggitan ko ng engineering bars dahil doktor ka, di mo gets, di bobo ka. Ganyan yun eh. So, dito papasok yung kailangan, yung kaalaman mo is gamitan mo pa rin ng punto o mas babaan mo siya para magets ng mga tao. Hindi pwedeng porket hindi namin alam yung mga sinasabi mo, bobo na kami. Kailangan pa rin mag-adjust ka sa amin. Hindi kami laging mag-a-adjust sa'yo. Yun. Kaya ako kung magja-judge ako, pag hindi ko alam, hindi ko siya mapuntusan. Sa totoo lang. Pero pag sobrang rekta, lakas nun para sa akin. At nagtatanong ako. At inuulit ko siya sa live para mag-research. Hindi mo magagawa yung research pag sa live.
Dito pala pag sa video, inuulit ko siya. Ayun, sa mga magpapabate, huwag kalimutan lagyan ng pangalan taga-sani. Comment nyo na rin kung sino gusto nyo gawa natin susunod na reaction video. Hanggang dito na lang ito. Mag-iingat kayo palagi. Magandang araw.